I'm Faith, and I'm getting ready to make spin art. Ready, spin! Whee! Let's add some color. First, Red. hey, some blue. Wow. Now, Let's add some yellow. it's beautiful. Nick Jr. will be right back. Ako po si Dr. Aleli Francis S. Rivera Onya. Ako po ay graduate sa UST ng kursong BS Biology at ako po ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang government hospital. Ako po bilang doktor sa loob ng pandemya dito sa bansa nating Pilipinas, kami po ay nagkaroon po ng trabaho upang tumulong sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may sakit na COVID-19. Bilang isang ENT, kami po ay naninigurado para sa airway ng ating mga pasyente na pumapasok sa ospital na nahihirapan huminga. Kami din pong mga doktor ay tumutulong din po sa mga nurses na magkabit din po ng swero sa mga pasyente para din pong all around po na trabaho. Parang hindi din po kami subspecialty doctors po doon kasi lahat po ng mga trabaho ginagawa din po namin doon sa loob ng COVID facility. Bilang doktor din po, trabaho din namin yung masiguro na yung pasyente po ay okay sila, hindi po sila masyadong nalulungkot. Bilang isang frontliner at the same time isang first-time mother, hindi po siya naging madali para sa akin. Physically, hindi ko masyadong iniinda kasi yung pagod sa pag-aalaga ng bata. Siguro po ay mas emotionally draining kasi pag doktor ka na at meron kang anak, parang given naman na po na talagang meron kang focus sa trabaho. Hindi ako naging ready na magkakaroon ng pandemic na kailangan totally mahiwalay ako dun sa baby ko na 2 months pa lang nung nag-start yung pandemic. So, nung time po na yun ng March, talagang it was the hardest month for me kasi I have to cope para po dun sa baby ko. Pero hindi po siya naging madali sa akin kasi every time po napapasok ako sa trabaho or mag-duty po ako, naisip ko palagi yung anak ko. Pag ako ay na-swab at COVID negative naman po, ako po ay nagkakaroon ng privilege para mag-alaga ng bata. Sa isang buwan po ay nagkakaroon po kami ng mga less than 10 days para po magsama, basta COVID negative po ako. Nung una, naging mahirap po sa akin ang setup po na mahiwala yung baby sa akin kasi since I'm a mother na first time pa, pero kasi kailangan ko rin po mag-adjust dahil mahirap na nakakaapekto din po sa trabaho yung pagiging emotional since lalo na at doktor kailangan mas matatag po yung loob. So, dinadaan ko na lang po sa trabaho. Kada pasok ko po sa trabaho at kada duty, hindi ko po may iwasan na magkaroon ng kaba at takot kasi pwede rin po ako mahawaan ng sakit. Kaya ako po talaga ay nagbabaon ng dasal para po sa araw-araw po na pagharap ko sa ospital, ako po ay nagkakaroon ng lakas ng loob para labanan po yung COVID-19. So ang aking mensahe para sa mga frontliners ay wag niyo kakalimutan ang magdasal. Lagi niyong iisipin na mauna ang pasyente. Lagi po nating iisipin na iyon po kasi yung ating panunumpa bilang mga doktor na tumulong po sa ating mga kapwa. Yung message ko po para sa aking anak at sa aking pamilya, unang-una po ay ako po ay nagpapasalamat at naiintindihan po ninyo ang nature ng aking trabaho bilang isang frontliner at kayo na po ay tumatayo bilang pangalawang magulang niya.
kung magkakaroon po ako ng healing para ngayong Pasko, ay siguro po ay bigyan po kami ng lakas ng loob para po harapin po ang sitwasyon namin sa araw-araw at magkaroon po ng magandang kalusugan po ang aking anak at aking mga mahal sa buhay. New Year, vaccine. Yun po yung isa sa mga nilulook forward ko na magkaroon na siya dito sa Pilipinas. Payo ko po para sa mga kapwa ko Pilipino, magkaroon pa rin po kayo ng social distancing. Huwag din po tayong pasaway kasi meron pa rin po tayong pandemya. Hindi naman po siya totally mawawala pa sa kasalukuyan. So ngayon po na magpapasko, please po, pakiiwasan pa rin po yung magkaroon ng mga social gathering. Regalo nyo na rin po ito sa amin bilang mga doktor po sa aming profesyon. Ako po si Dr. Aleli Francis S. Rivera Onya na patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong May Kapal at nagsasabi pong maligayang Pasko sa panahon ng pandemya.